patungkol dun sa usaping terorista, si Opo. dating Congressman Arnie Teves. Ano po ba, kung i-gauge Opo. nyo po, ito pong Timor-Leste, ayon lang po sa inyong pagkakaintindi, malaki po ba yung tsansa na sila po ay naniniwala na ito si Congressman Arnie Teves ay talagang nagkakalat ng lagim dito sa Pilipinas? Ito pong designation ni Congressman Teves na isang terorista, ito po ay isang executive action at in-expect na po natin to sapagkat matagal na po naman naming sinasabi, December 2022 pa, na talagang tinutulig siya or pine-persecute na politically si Congressman Teves. At yun nga po, of course, katulad ng sinabi ko, sinurveillance nila sapagkat siyempre ayaw din naman nilang may terorista sa kanilang teritoryo at wala po silang nakita, sinabi po nila sa akin. Kaya nagtagal na rin po, matagal na pala nilang sinurveillance at sinasabi nila walang terroristic activity, walang illegal activity at all. At alam niyo po, yung pamahalaan ng Timor-Leste, they're very heavy on yung mga ganyang false na bansag ng terorismo sapagkat noon po silang sila po ay nila nag-struggle para sa kanilang kasarinlan o kanilang independence ay yung kanila pong prime minister ay nakulong po yun at binansagan ding terorista, yung si Sanana Gusmao. Ay kaya si Polio po ay allergic sila sa political persecution at alam niyo po, marami rin po tayong kasama roon sapagkat di niyo na po na itatanong yung year 1999 hanggang magkaroon ng independence ang Timor-Leste. Ako po kasama ng ibang mga kaibigan ay very active po kami sa Free Timor movement dito sa Pilipinas kung saan kami po ay nagre-raise noon through mga demonstrations, rallies and symposia ng tunay na sitwasyon noon sa Timor-Leste na inaapi ng bansang Indonesia. Kaya marami po tayong kaibigan doon na ngayon ay nasa pamahalaan na po ng Timor-Leste. Kaya mainit po tayong tinanggap din doon. Naku, follow-up question naman po patungkol dyan sa kaninang binanggit nyo tungkol doon sa inasta or inasal ng ating mga operatiba dyan sa Timor-Leste. Sinasabi nyo po kasi na parang sa Timor-Leste, yung rule of law at yung independensya ng bawat ahensya ng gobyerno ay nasusunod. Sa tingin nyo po ba, nadala po ng mga operatiba natin dito sa Pilipinas yung kanilang ugali na kahit na wala pa namang due process. Yes, yung due process hindi nasusunod. Wala pa namang kaso, hindi pa naman nagsisimula pero parang sa kanila guilty na. Ano pong masasabi niyo dito? Oo nga po, kasi nga alam nyo yung mga opisyal dito sa atin ay feeling katulad ng tagapagsalita ng DOJ natin, si ASEC Nico Clavano. He's talking about na sa lalong madaling panahon daw, dadalhin na rito, deportation is the most expeditious process, ipapa-deport daw nila. Alam nyo po, hindi po ang masusunod dyan ay ang Pilipinas. Hindi masusunod kung anong gusto natin. Nasa proseso po ng Timor-Leste. At ayon po sa kanilang proseso, kung ikaw ay may red notice at ikaw man ay aarestuhin doon sa Timor-Leste, titignan po ng huwes. Meron po silang procedure doon kung papaano ikaw ay lilitisin, ibibigay yung mga ebidensya mo at ang magdi-decide po ay ang judiciary, ang kanilang korte kung anong gagawin po, whether mananatili si Ginoong Teves sa Timor-Leste, siya ay ibabalik dito, etc. Ngunit ang nangyari nga po, kasi po sa konstitusyon ng Timor-Leste, katulad po sa atin, may separation of powers, hindi po dapat nangingialam ang executive katulad ng Pangulo doon po sa desisyon ng mga korte. At doon po sa sinabi ni Director De Lemos na kinote niya yung presidente na sa gusto daw ng presidente, di umano na sa lalong madaling panahon ay ma-deport si Ginoong Teves, yun po ay baka maka-impluensya doon sa judiciary kaya medyo napikon po sila roon. Sa sinabing yun, sapagkat improper po yun na ini-impluensyahan ng executive yung nandoon. Bukod pa nga doon sa sinabi ko na para namang binastos natin yung Pangulo na ang nag-release ng statement ng Pangulo, direktor ng NBI ng Pilipinas, Pangulo ng Timor-Leste yun.